Ayaw mong pag-usapan, Roque, yung tungkol doon sa Pogo, yung connection mo doon sa Pogo, kaya ka nakasuhan? Hindi, kasi ganyan talaga ang gagawin niyan. Ididiin niya at pauulit-ulitin niya, no, na kaya siya hinahabol ng Pilipinas ay dahil po inilabas niya daw. Chupa, chupa, chupa. Uy, ano? Ito naman si T Junior 2K25, bigla na lang ano, bigla na lang nagko-komento lang gano'n. Kung ano-ano yung nababasa ko tuloy. Di ho ba, mga bossing? Nawala tuloy ako, biglang nag-comment si ano, si 2K25 si TJR ng sup-sup, sup-sup, sup-sup. Bakit sa tingin nyo? Hahayaan nila ako mabuhay sa laki ng aking bunga? Ano daw? Ano daw? Bakit sa tingin nyo? Hahayaan nila ako mabuhay sa laki ng aking bunganga? Iba, iba ho yung naisip ko doon, mga kababayan. Doon sa tingin ninyo, hahayaan nila akong mabuhay sa laki ng aking bunganga? Oh. Tapos bigla mo makikita yung comment na ni Marijo, may lollipop. Tapos may chupa chups na, Diyos ko po Lord. Ay nako, malaki naman daw ang bunganga ni Roque. Kaya hindi hahayaang mabuhay, Diyos ko Lord. Eto pa si Roque, may banta po sa DOJ, mga kababayan. May banta po sa Department of Justice. Sige, subukan nyo. Ayan. Game, Roque. Magsama-sama na kayo dyan sa DOJ. Iba, ano? Wala na eh. Hindi kasi, kaya ganyang katapang na, mga bossing. Alam niya, no way out na siya eh. Ibubuhos na lang niya lahat. Kahit ano pang mga sabihin niya, wala na, nandito na ako, dugmok na ako sa kinalalagyan ko. Sasabihin ko na kung ano yung gusto kong sabihin. Yung galit ko. Lahat-lahat yan. Pati po yung sa mga presidente, susubukan na niyang sabihin lahat ng gusto niyang sabihin. Masira lang po ang presidente. Dahil ang inaasahan nitong mga bossing, ay matanggal o pagtulungan ng mamamayang Pilipino si Pangulong Bongbong Marcos na umalis doon sa kanyang posisyon. Upang sa ganon, maipalit si Inday Sara Duterte at lahat sila ay pagtatanggalin yung mga kaso nila. Yaan ang tumatakbo sa utak nitong mga tao na to. Kaya po, wala. Ganun na lang kung mga magsalita ho. Mga bossing. Kumbaga, wala na eh. Nandito na ako eh. Sadlak na ako dito eh. Tuloy-tuloy ko na. Di ba? Baka makachamba pa. Di ba, Joker at Romel Montero at Wisely 12 Mateo? Baka makachamba pa. Yan ang iniisip niya mga yan. Mag 500 na utak pa kayo, hinahamon ko kayo. Ay, may paghamon pa, ano? Sige, subukan nyo akong kunin. Ay, kukunin ka talaga. No? Kaya lang, may respeto ang Department of Justice at may respeto ng Interpol. Yung bansang Netherlands. Pero pag lumabas ka ng Netherlands at tumungtong ka sa ibang bayan at pwede kang huli, kukunin ka talaga niya, Roque. Dahil nakaukit po yan, karapatang pantao po yan. Wow. Lalong-lalo na kung obvious na obvious yung ginawa ninyo na walang ebidensya. Kanino ho obvious? Sa inyo lang? Sa mga DDS lang? Di ba? Sa mga DDS lang. Kami ho, sambayan ng Pilipino, alam namin kung bakit ka nandyan. Alam namin kung bakit ka nagtatago. Hindi mo maipakita yung ebidensyang sinasabi mo o yung papeles na sinasabi mo na susuporta sa sinasabi mong hindi galing sa Pogo yung pera mo. At alam namin kung bakit nandiyan ka kasi nga, wanted ka na sa Pilipinas. Di ba? Dahil sangkot ka, di umano sa Pogo. May link. Hindi mo maitatago yung link o yung pagkakaugnay mo sa Pogo. Dinawit niyo ako! Kung akala niyo wala kayong pananagutan, ha? Hindi kayo dyan forever. Pag natapos na ang inyong panahon, babalikan ko kayong lahat. Ididimanda ko kayo lahat ng malicious prosecution.
Babalik daw ho, mga kababayan. Subukan mo. Bumalik ka na kaya ngayon. Parang gulong lang, di ba, Roque? Nung panahon na kayo ay namamayagpag sa inyong mga katungkulan. Nung panahon na kayo ay pasasa sa inyong mga posisyon. Di ba? Bumaliktad ang mundo ngayon. Dati, kayo-kayo ang umaapi. Ngayon, iba na. Inahabol na kayo ng batas. Di ba? Pagpapayarin ko kayo ng danyos, itaga nyo yan sa bato. Dahil sa ginawa nyo sa akin at sa aking pamilya. Walang forever. hindi naman din ho siya forever doon sa the Netherlands, mga kababayan. Pag ho, napatunayan na itong si Roque may connection talaga sa Pogo. Mati ko ay wala palang katotohanan yung sinasabi mo na ginigipit ka ng Pilipinas. Napanood ka namin doon sa Kongreso. Tinatanong ka lang. Di ba? Binibigyan ka ng maayos na due process pero tinakasan mo. Sige, uwi ka na. Roque. Ang dali lang. Kami na maghahatid sa iyo sa airport at sisiguraduhin namin na uuwi ka ng Pilipinas. Ganon, Roque. Naku po, Lord. Weather lang yan. Bilugan daigdig. Kaya huwag kayong maging lasing sa kapangyarihan na akala nyo never kayo magkakaroon ng pananagutan. Makakahabol po. Ayan. Pananagutan. Yung nangyayari sa inyo. Asa ka pa, Roque. Tama, walang forever sa pagtatago. Kung si Kibuloy ang haba-haba ng panahon na itinago o nagtago, ang ending ho doon pa din ho sa Oblo, mga kababayan. Eto pa kayang si Roque. Na alam kung nasaan. Pagka lumabas ho, mga kababayan, no? Yung pagja-judge, ano sa Tagalog nun? Yung hatol kay Roque tungkol do sa kanyang asylum at pagka yun ay hindi pinayagan, nako po, mga kababayan, uwi agad tong si Roque. Siguro ito ganito mangyayari. Kung ano po yung kinaiinisan na eroplano ni Bato de la Rosa na siya pong naghatid sa dating Pangulong Duterte papuntang Dahig, baka yun din po ang gamitin pauwi kay Harry Roque. Mga bossing. Ang gulong ng katarungan sa inyong lahat. Sige, ano daw ang gulong ng katarungan, Roque? Huhulog ako dito, tapos meron tunog. Huhulog ako dito, tapos meron tunog. Tingnan natin kung anong tunog. Umuwi ka na bakla. Umuwi ka na daw, bakla. Yun ang gulong ng katarungan. Ano daw, Roque? Isa pa. Huhulog ako dito, tapos meron tunog. Tingnan natin kung anong tunog. Umuwi ka na bakla. Ayan, umuwi ka na daw, bakla. Hindi kaya si Mami Pebbles yung nandoon sa ilalim? No? Paghulog ni Roque, si Mami Pebbles sinasabi, bakla daw si Roque. Huhulog ako dito, tapos meron tunog. Tingnan natin kung anong tunog. Umuwi ka na bakla. Tanggalin na natin si Roque, mga bossing. Alisin na natin, no?